So ayun, dahil nga sa nagbabawas yung Canada ngayon ng mga tao dito sa Canada mga par, no? Kaya yun, kailangan mo talaga masiguro yung mga documents mo na ipapasa na talagang ano mga par, no? Kompleto. May dadagdag ka na mas sa tingin mo na mas malaki ang chance mo na ma-approve mga par, no? Dos Davao del Sur nandito. Oh, Canada. Good morning mga par, no? Dito tayo sa labas, time check 7 o'clock in the morning mga par, no? Maglalakad-lakad tayo. Oh, yun. Ano lang kadala yung stretching natin, no? Ano lang tayo sa paa para hindi tayo sumakit yung paa natin mga par, no? Hindi mamulikat. Ano tayo, walking lang tayo mga par. Ikot-ikot lang para ma-exercise din yung katawan natin. Para hindi lang puro bahay lang. Kasi nakaka-boring din pala sa bahay mga par, no? Pag nasa loob ka, para ka nasa kahon. Yan. Ganda ng araw ngayon mga par, tingnan nyo. Wow. Harap. Hindi ko na sinama sila misis kasi natulog sila, pati si Inday, no? Kasi lagi silang maagang gumigising kasi may mga pasok. Ngayon wala silang pasok, so kailangan natin sila matulog. Galing ito sa Omni News, no? Doon ako lagi nanonood din ng mga balita patungkol dito sa Canada mga par, kasi yun, updated yun sila, nag-update yun sila palagi sa mga pag may mga bagong mga rules, no? Or mga bagong balita tungkol dito sa Canada, lalong-lalo na sa mga nangyayari dito sa mga temporary foreign worker mga par na katulad namin, no? So ayun mga par, no? Sinasabi daw na dumadami na yung refusal sa ngayon mga par, no? Dahil nga rin daw sa yun, nagbabawas nga yung Canada ngayon mga par, no? Talagang kasi sobrang dami na. So ayun doon sa balita mga par, no? Nga pala yung in-interview nila, isa po yung immigration lawyer, no? Na-interview din yun Ma'am Ina, no? Laging suki ni Ma'am Ina yun, no? Sa pagka may mga bagong balita mga par, na in-interview ni Ma'am Ina yun. Yan, sinabi nga niya doon na talagang sa panahon ngayon mga par, no, ay dumadami na nga yung refusal kasi naghahanap sila ng konting ano lang mga par, no, na magkulang ka lang, no? Talagang nire-refuse nila, no? Dati mga par, pag may kulang ka sa documents, no, mini-message ka pa nila noon mga par na mag-comply ka, no? So mayroon ka pang chance so kung may kulang ka pa sa documents mga par, pwede ka pa magpasa, no? May chance ka pa, no? Pero sa ngayon mga par, pagka may kulang ka, nire-refuse ka nila agad, no? Kasi dahil daw sa yun nga, nagbabawas nga sila ngayon sa Canada, kaya
Kaya kailangan masiguro mo yung dokumento mo mga par na talagang naibigay mo lahat, no? Ang lahat ng kailangan nila kasi konting pagkakamali lang daw mga par, no? Nire-refuse nila. Naghahanap talaga sila ng ano mga par, no, para yun ma-refuse ka kasi nga nagbabawas sila sa panahon ngayon mga par. At yun, sinabi din niya doon mga par, no, na kung nagbabala kayo na pumunta rito sa Canada, no, mayroon siyang binigay na apat na ano doon mga par, no, na mga kumbaga experience mo or mga dapat mong pasukin trabaho para mas malaki ang chance mo, no. So unang-una na yon is yung healthcare, no. Pangalawa yung French, no. Ang pangatlo ay construction. At ang pang-apat mga par ay trades, no. Kumbaga may chance ka dito mga par, no, kasi yung apat na yon na binanggit niya, yun talaga yung kailangan dito sa Canada mga par, no. And sa tingin ko talaga kailangan yung paghandaan, no, pagpunta nyo rito kung may bala kayo. Siyempre yung unang-una mga par yung pera talaga. Kasi hindi na sa nakikita ko mga par, no, sa experience ko na medyo halos magdadalawang taon na rin dito sa Canada, no. Hindi na yun advisable o hindi na ano mga par na pumunta ka rito na naka-study permit and then dito mo babawiin yung mga ginastos mo o dito ka kukuha ng pang tuition mo, magtatrabaho ka. Yun yung sinasabi dati ng mga consultant, oh. Pagdating mo raw rito makukuha mo yung mga ginastos mo, dito ka na mag-ipon ng pang-tuition. Noon yun mga par, no? Pero ngayon, sa panahon ngayon mga par ay napakahirap na po. Wala na mga par. Kumbaga ano na yun, sugal na yun kung yun ang gagawin mo. So kailangan mo talaga mayroon kang pera pagpasok mo rito na magagamit mo pagka nagipit ka, no? Or talagang kung kaya mong bayaran yung 2 taon, kung 2 taon yung pag-aaral, kaya mong bayaran lahat yun mga par, no? Para yung magiging problema may yung bahay na lang, saka yung mga araw-araw na gastusin yung mga bills, no? Kasi yung tuition ay napakamahal rin dito. Kaya yun, pag-isipang mabuti mga par bago kayo magdesisyon pumunta dito sa Canada, no? Kung sa tingin nyo na kaya nyo naman, may pera kayo at hindi kayo maghihirap dito pagdating, no? Yun, why not mga par? Pwede nyo subukan. And syempre yung may experiences din ninyo na sa tingin nyo naman na kailangan ngayon sa Canada mga par, lalong-lalo na doon sa mga healthcare profession, no, na katulad ng mga nurse, no. So yun, maraming pwedeng i-research mga par, no. Marami kayong pwedeng i-research, marami kayong dapat malaman, no, patungkol dito sa buhay sa Canada mga par pag kayo ay sumubok na pumunta. Kasi mga par, kasi kaming nandito na sa Canada ay wala na kaming magagawa, no, kasi nasa loob na kami. Kumbaga talagang wala na kaming magagawa na humatras pa kasi malaki na ang ginastos namin mga par, no. And yun nga, kailangan namin lumaban, no, para maging maayos kami rito. Pero kayong mga nagbabalak pa lang or papunta pa lang, mayroon pa kayong chance mga par, no, na talagang aralin, no, talagang pag-aralan kung kaya nyo ba yung buhay dito sa Canada mga par, lalo na yung mga study visa, no. Sa mga nag-apply, sa mga naghihintay ng result, good luck po sa ating lahat. Sa mga may balak, no, na pumunta dito sa Canada, kahit anong pathway pa man yan mga par, good luck po sa ating lahat, no. Yan mga par, hindi ko sinasabi na kumuha kayo ng licensed immigration consultant or immigration lawyer. Nasa sa inyo pa rin yung decision kung gusto nyo mga par, no. Pero yun nga, ang may papayo ko lang talaga, no, sa experience ko ngayon, sa panahon ngayon mga par, no, na napapanahon na talaga siguro, no. Kasi para sa amin talagang kailangan ng mga par, no, na kumuha kami para
maging maayos yung aming application, no. Kasi mga par, no, once na na-refuse kayo, no, sa inyong application ay napakalaking abala, no. And syempre matagal ang paghihintay ng mga par pag na-i-apply nyo yung application nyo. Hindi naman pag nag-apply ka ngayon, after a week may result na mga par, no? Matagal po ang processing time ng application dito sa Canada mga par, no. Syempre maghihintay ka noon, hindi mo alam kung ma-approve o hindi mga par, no. Nasa immigration officer pa rin yung huling baraha mga par na kung ma-approve yung application. So ayan mga par, bumili lang tayo ng coffee sa Tim Hortons, no. Babay muna tayo saglit dito, pupo muna tayo bago tayo bumalik sa bahay. So yun nga mga par, at the end of the day, application mo pa rin yun. Siguro mga par, dito ko muna tatapusin ang aking vlog, no. Good luck po sa atin lahat, sa mga nag-apply, sa mga naghihintay ng mga result nila, no. Good luck po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta.